Pagkatapos nito, nagutos si Abraham sa isa sa kanyang mga lingkod na humanap ng asawa para sa kanyang anak na si Isaac, at pinanumpa niya ang kanyang lingkod na ipakasal lamang si Isaac sa isang asawa mula sa kanyang sariling angkan, si Eliezer na taga Damasco. Ang anak ni Mesek ay isa sa mga lingkod ni Abraham. At si Abraham ay pumanaw sa kapahingahan noon siya ay 50 taong gulang, at siya ay inilibing ng kanyang mga anak na sina Isaac at Ismael. Pagkatapos ay nag-asawa si Isaac nung siya ay 40 taong gulang, at ang kanyang mga anak na sina Esau at Jacob ay sinilang sa kanya noong siya ay humigit kumulang 16 taong gulang. Si Rebecca noong siya ay nagdadalang tao, at bago pa isinilang sina Esau at Jacob ay pumunta upang sumangguni kay Melkisedek na nagsabi sa kanya na siya ay may dalawang bansa sa kanyang sinapupunan, at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. At pinagpala ng alahaya ng labis si Isaac. Pagkatapos nito, si Jacob ay nagtungo sa lupain ng Haran kay Laban, kapatid ng kanyang ina, at pinakasala ng kanyang dawang anak na babae sina Lea at Raquel. Nagkaroon siya kay Lea ng kina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar at Zebulon, at kay Raquel ay nagkaroon siya ng kina Jose at Benjamin, at nagkaroon din siya kay Zilpa na alila ni Lea ng kina Gad at Aser, at kay Bilha na alila ni Raquel ay nagkaroon siya ng kina Dan at Neftali. At humigit kumulang 20 taon pagkatapos ng pagbabalik ni Jacob mula sa lupain ng Haran, bago mamatay ang kanyang amang si Isaac, si Jose ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid dahil sila ay nainggit sa kanya. Gayunman, nang mamatay si Isaac, ang kanyang dalawang anak na sina Esau at Jacob ay pumunta sa kanya. Inembulsa mo ang kanyang bangkay at inihimlay siya sa libingan ng kanyang ama. Pagkalipas ng 6 na taon mula nang mamatay si Isaac, namatay si Rebecca, at inilibing nila siya sa tabi ni Sarah na asawa ni Abraham. At pagkatapos nito, nang mamatay si Lea na asawa ni Jacob, inilibing nila siya sa tabi nila. Pagkatapos nito ay nag-asawa si Juda ng isang babaeng naggalang, abayan ang kahulugan ay may bahay. Gayunman, sa kautusan ang kanyang pangalan ay Sewa. Ang orihinal na Arabic ay Sahaniye, na ang kahulugan ay itim na sinturon na lino. Siya ay mula sa isang pamilyang Kananeo.
Juda sa kanya ang kanyang panganay na anak, ang isang babaeng nagngangalang Tamar na anak ni Kadesli. Bawat nanatili si na kasama niya ng mahabang panahon, ngunit siya'y kumilos ayon sa paraan ng mga laki sa Sodoma at Gomorra, at tiningnan ng alahaya ang kanyang masasamang gawa at pinatay siya. Sinasabi ng aklat ni Jasher na si ay pinatay ng kanyang ina. Pagkatapos ay ikinasal ni Juda ang kanyang anak na si Onan kay Tamar, na sinasabi siya ay magbibigay ng binhi para sa kanyang kapatid. Gayunman, siya rin ay pinatay ng alahaya dahil sa kanyang masasamang gawa. Dahil sa sumpa ni Jacob na walang binhing Kananeo ang makihahalo